Okay, so James, tayo ay lalabas na, no? Ngayon, kaya tayo tumigil, bibigyan muna kita ng mga reminders, no? Diyan sa labas, syempre marami na tayong makakasabay dyan. Yan na ang tunay na kalsada, ha? Okay, so ang sikreto lang dyan, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Huwag kang papadistract sa mga kasalubong mo. Kapag mayroong gustong mag-attempt na mag-overtake, stay on your lane ka lang. Slow down ka lang, stay on your lane, paayaan mo silang mauna, no? Okay, so focus sa unahan, huwag mailang sa kasalubong, no? Huwag magugulat, no? Tingnan ba, pag sinabi kong lilipat tayo ng linya, sulyapan ang rear mirror, titingnan mo ang sitwasyon sa likod, signal ikaw kung saan tayo lilipat. Pag clear, yung kabig ng manabela, kontian lang, no? Tapos speed up ng konti pag lumilipat. So, since na ikaw ay beginner, pa-experience ko muna sa'yo dito papuntang Alaminos, no? Bago tayo umuwi ng school. Okay, so dito, kakanan tayo. Pagkakanan natin, syempre, hindi po pwedeng nandun agad tayo sa inner lane. Kukunin muna natin yung lane kung saan tayo lumiliko muna, no? Ang una mong susulyapan dyan, syempre, yung kaliwa mo. Pag clear na, iwanan mo na at mag-focus na sa lane na pupuntahan, no? So, ang ating maximum speed muna, 40. Okay, sige, tara. Tapos pre-wheeling ka dyan. Nakalubog si clutch, nakaalalay kay brake. Yan, sige, lubog sila. Ganyan. Huwag ka kaagad lalagpas sa pinakakalsada agad. Mag-observe ka muna. At si ayaw niya gumalaw, gamitan mo ng konting biting point para gumalaw siya, para makita mo yung parating. Tapos balik ulit sa lubog. Yan, lubog. Ayan. So, clear. Kaliwa, wala. O, pasok. Kapit na ikaw. Ito ka natitingin. Biting point lang muna. Pagkaganyang nakabalagbag ka pala. Sulyapan mo muna kaliwa. Dito ka lang. Stay tayo dito sa lane na to. Yes, sir. Outer lane. Stay ka lang dyan sa lane na yan. Yes, sir. So, kapag mahaba pa ang outer lane, stay ka lang dyan kasi beginner pa lang. O, pwede tayo tumakbo dyan ng 20. Walang magagalit sa atin dyan. Ang kalsada kasi dito sa atin, hindi consistent, no? Ito, mapuputol yan mamaya. So, obligado tayo pumunta ng inner lane. Kapag nasa inner lane na tayo, kailangan nasa 40 na ang takbuhan mo, no? Pag nasa inner lane. Oo. Kung wala naman dahilan sa ulahan na wala namang mabagal, kailangan magawa nating 40 ang speed natin. Yes, sir. Pero kung siyempre, kung mabagal naman sa unahan natin, normal lang na mabagal din tayo. One car apart, ha? Okay, signal sa kanan kasi rotonda siya. Sige, gas control lang ikaw. Control lang sa gas. Walang kinalaman si clutch. Yan, gas control lang yan. At the same time, stay on your lane ka lang. Yan. So, okay, kita mo, may nakaharang sa linya natin, di ba? Yes, sir. Sulyap ang likod, sa rear mirror. Signal sa kaliwa. Wala. Sulyap sa kaliwang side mirror, wala. Okay, pasok. Konti lang. Yan. Tapos gas control. Yan, speed up konti pag naglilipat. Same time, syempre maging practice na lumilingon sa mga side mirror para i-check kung pasok ka sa linya, no? Tapos, isa pa dito, o reminder, pag ganyan lang kalsada, kita mo yung lane natin, isa lang, wala tayong outer lane, no? Kailangan lamang ka sa kanan, huwag kang lalamang sa kaliwa, no? Yes, sir. Kasi ang kasalubong mo, syempre nandiyan. May mga pagkakataon na may nag-overtake, no, sa opposite side. So, kumbaga, pinuntahan niya ang lane mo. Bilang isang defensive driver, ang gagawin mo lang doon, mag-i-slow down ka. Lalo na kung inilawang ka na niya, no? Slow down ka lang, pagbigyan mo siya. Kung halimbawa naman na gusto mong umiwas, kung may maiiwasan ka, ay sulyap ka agad sa kanan. Bago ka umiwas, huwag kang magugulat. Yung bigla kang iiwas at hindi mo tinignan, mamaya may mabilis pala sa kanan mo. So yan naman, James, intersection yan. Observe lang ikaw left and right. Although tayo nasa right of way, pero syempre kapag mayroon lang sa loob ng intersection, sila na yung may right of way, di ba? Okay, sige. Observe lang kaliwat kanan. Pag wala naman, go straight lang. So dito may outer lane siya, pero confusing kasi dahil may poste, no? So, okay lang mag-stay ka dyan sa inner lane, basta make sure na 40 ang speed mo, no?
Tingnan mo, nasa 60 ka na, di ba? Hindi mo na nararamdaman, di ba? Kasi nga, na-absorb mo na yung driving. So, bilang maingat na driver, yan. Pagka-curve, slow down. So, wala lang kinalaman dyan si clutch, ha? Huwag mo ilulubog si clutch. Para ka lang nagdadrive ng automatic dyan. Yan, alalay si brake. Pag nag-slow down. Ganyan lang yan. Imamanage yung pwede siya. Balik ka lang sa gas. Yan. So, hindi mo naman kailangan magbawas. Huwag mo ilulubog si clutch. Apo. Baga, ganun lang yan. Alalay kay brake, balik ulit kay gas. So kita mo yung ginawa niya ni Everest. Pwede yun, ha. Kahit solid, yan, katulad ng ginawa nila. Pwede yan. Kahit solid white line. Kasi nga, clear naman. Huwag ka lang mag-overtake sa ganyan kapag dilaw. So dito, sa gabi, madilim ito. Kapag naka-encounter ka ng kalsada na madilim at may kasalubong, huwag ka mag-high beam. Tapos halimbawa minsan, James, may mga pagkakataon na yung kasalubong mo ang taas ng ilaw. Pinitikan mo lang ilaw, hindi nagbababa. Gagawin mo lang, slow down ka. Kasi limited na yung vision mo eh. Tapos ang tingin mo nun sa gilid, sa kanan. Huwag kang tumingin sa ilaw niya. Gilid po sa kanan. Oo, para maatansya mo na hindi ka mahuhulog. Sulyap sa side mirror, gano'n. So ang kalsada, magti-3 lanes ulit. So pupwesto tayo sa center lane, ha? Kahit bumagal tayo, walang magagalit sa atin. O, dito pa lang, signal na ikaw sa right. Yan. Sabi nga, pag almost 60, in between ng 40, 60, pwede ka na niyan maglagay sa fifth gear. Fifth gear po. Sige, fifth gear ikaw. Yan, dahil naka fifth gear ka lang, yan, kaya lang tumakbo yan kahit isagat mo yan, ano? Pero syempre, may speed limit tayo. Dito, ang maximum is 80. No? 80 po. Since ikaw ay beginner, huwag ka lalagpas muna ng 60. Yes, sir. Yan ang tamang pwesto kapag ganyan ang kalsada. Tapos yun, double check mo na hindi ka lalabas sa linya mo. Tutuwa ka ba na driver ka na, no? Sabi ko sa iyo, nakatipindi yan sa pag-intindi mo. So, halimbawa, minsan medyo sanay ka na, tapos nandiyan ka na sa inner lane na pwesto kasi nandun ka na sa maximum speed mo. Pag may encounter ka na mabagal dyan, mayroon naman talagang ganyan, minsan, ikaw na lang mag-adjust, no? Titikan mo muna ng ilaw, pag ayaw niya umalis, ikaw na mag-adjust. Huwag mong bubusinan, huwag kang magbubukas ng bintana para bulyawan siya na gano'n. Ba't ka lang dyan? So may encounter tayo dyan downhill. So sa downhill, dahil naka-fifth gear tayo, magbabawas tayo. Ipupwesto natin ang ating gear sa third gear. Third gear po. Para nakakapag-brake tayo sa third gear. Nakapwesto sa third gear, pagka bumubulusok or bumibilis, alalay sa brake. Kapag bumagal, bitawan si brake. Walang kinalaman si clutch doon, ha? Clutch po. Signal ka ngayon sa left kasi mapuputol yan eh. Sulyap sa left kung mayroon. Malayo naman po. Sige, Papasok na po. pasok. Yan. So, approaching tayo ng downhill, papagalin mo lang si sasakyan mo. Alalayan mo lang brake. Yan, alalay pa. O, lipat mo ngayon sa third gear. Flip yan, ha? Sige, lipat mo sa third. Yan, bitawan mo ngayon si clutch. Brake control na lang Brake ikaw dyan, control ha? na po, sir. Yun, hindi yung sobrang bilis mo, bigla mong ililipat sa mababang gear. Kailangan po yung Akma, para or baka masira ang transmission. Dahil patag ka na, pwede ka na ulit dumampi ng gas dyan. Tapos may downhill ulit doon. Ganun lang ulit gagawin mo. So huwag ka na magdadagdag, stay ka lang sa third gear. Nakita mo yung mga signages na yan, oh. Alam mo yan, oh, downhill road. Chevron sign. Oh. Tinuturo ka sa kung saan ang direction. So may construction. So dapat slow down, no? Road towards ahead. So may construction. So dapat slow down, no? May widening. Kumbaga, road towards ahead. Slow down at backward. Okay, so may construction pa uli. Stay ka lang dyan. Okay, signal sa right. Tingin sa right. O, lipat tayo sa right, ha? Kasi babalik ulit tayo sa center lane. Yan, stay ka ulit yan. Maya naman sa uphill, yun naman yung tipong
gas control naman ikaw. Kung halimbawa nasa third gear tayo, nakabuelo tayo sa third gear, pag ramdam mo na hirap sa third gear, bago ko pa lang siya mabitin, kailangan makapag second gear ka na. Sa halimbawa, nasa second gear ka, at balak mong magdagdag ng third gear, ito yung sinasabi kong umaabot ng 3,000 ang RPM bago ka lumilipat ng gear or magdadagdag. So, take note laging pag nagdadagdag, lalo na kapag nag-uphill, awang ang pakigas para hindi umatungal ang makina, no? Katulad yan, kukuha ka lang buwelo, no? Bubelo na po. O, buweluhan mo siya. Okay, bago ka pa bitinin, lipat mo sa third gear. Ilipat. O, bitaw sa clutch, gas. Gas. Signal sa kaliwa. Gas ikaw huwag kang pabaya sa gas. Sunyap kaliwa, pasok sa kaliwa. Yan, titingnan mo lang naman yung RPM mo dyan or speed mo eh. Yan, third gear. So, ang speed mo 40. So, kaya pa. Kaya nga pangahuli yan. Tingnan mo, babagsak yan pag bibitinin ka na. Tingnan mo, binibitin ka na yan. Lipat mo second gear. Yun yung sabi ko sa'yo. Bawa ka pa. Sige, gas lang. Normal lang yan. Kaya nga nag-aawal eh. Sige, gas up ikaw. Gas up ikaw, gas up. Tingnan mo, pagdadagdag ka lang third, di ba? Sige, gas up ka. Pabutin mo ng 3,000. Sige, gas up. O, awang ang pakigas. Lipat sa third gear. Yan. Balik sa second gear. Balik second gear. Kasi, fifth gear ang pinasok mo. Basta pagka pupunta ka ng third, dalhin mo lang siya sa neutral. Tulak ko ulit. Luwagan mo kamay mo, tulak mo pataas. Para walang gigil. Igasap kayo ulit. Kama. Igasap, pabutin mo ng 3,000. Sige. Sige. O, awang ang pakigas. Lubog si clutch, third gear. Yun, bitaw si clutch, gas. Naman yan, kung dagdag bawas lang yan pagka nag-aapi.